Hello guys! Paano nga ba mag-test ng quality ng tubig ng swimming pool bago tayo lumubog? So, simpleng-simple lang naman yan ang pagtetest. Siyempre, hindi kaya ng tingin, hindi kaya ng amoy, hindi kaya ng panlasa, kundi kailangan natin ng gamit. Siyempre, kailangan natin ng gamit. Ito ang kailangan natin. Kailangan natin ng swimming pool accessories. Yan. Swimming pool accessories ay binubuo ng dalawang bote. Ayan, may dalawang bote tayo makikita dito. Ayan. Ito yung tawag na auto. Ito ang chlorine test. Ayan. Para malaman natin kung gaano ang tapang ng chlorine ng tubig o may chlorine ba ang tubig. Yan, malalaman natin yan. So, kailangan natin to. At pangalawa naman po ay kailangan din natin ng yan, pang testing ng pH. So ito yung phenol red. Yan. So bibili po tayo sa mga tindahan at dito naman sa baba o sa taas ay makikita natin ang mga important instructions. So susundin nyo lang po yan at simpleng-simple namang sundan. Ayan. So sabi nga dyan, at kailangan nyo rin po ng, yan, ito yung tester tube. Yan, so malalaman po natin, no? Kung saan po tayo naka-align yung ating tubig. So may makikita kayo dito sa ating tester tube na yung pinakagitna, yan po yung red, yan yung pinakagitna, yan yung po yung ideal. So, dapat pag nag-testing tayo, ayan, andyan po sa ideal, 7.5. Pag naman po sa chlorine, yung dami ng chlorine, dapat nandyan tayo sa 2.2. Ayan. O, 1.3 hanggang 2.2 po. Ayan. So, simple lang naman to. Ang instruction dito, kumuha ng tubig. Ayan, kumuha ng tubig gamit ang kahit anong klase. Pero mas maganda kung meron kayong siringe. Pero kung wala kayong siringe, kahit anong tubig o kahit anong bottle ng water, pwede. Okay, sabi ko kuha tayo ng tubig sa loob ng swimming pool. So dapat daw po ay ang lalim na pagkukunan natin ay 8. Ayan. 8 para effective. Ang kukuha natin ng tubig ay 8 feet 8 inches. Yan. Sabi dito sa ating kumuha tayo ng tubig at least 8 inches ang lalim. So wag daw po sa ibabaw. Okay? Dapat daw po ay at least 8 inches deep. Yan. So dapat 8 inches deep. So kailangan takpan natin to. Yan, takpan natin at kumuha tayo sa ilalim ng tubig. Yan, 8 inches. Yan, buksan natin. At sigurado doon tayo nakakuha ng tubig sa 8 inches. Tapos takpan ng daliri. Yan, buhatin at bawasan naman. Napakarami. Yan. So, simple lang. Gagawin natin. Kasimple-simple. So, gagawin natin. Lalagyan natin ng tubig itong ating tester tube. Yan. So, dito tayo. So, kalahati lang lalagay natin. Dapat konti lang. Huwag masyadong marami. Yan. Kasi pag masyadong marami, hindi yan magiging accurate. So, ito marami to. So, balik natin. Yan. Dapat ganyan lang. Karami ang tubig. Yan. So, kabila. Konti lang din. So, dahan-dahan lang pagbuhos kasi mabilis mapuno. Ayan. Konti pa. Yan. So, tingnan natin kung tama na yung tubig. So, maraming tubig yung ating para sa pula. Tatakpan muna natin to. Yan, bawasan natin ang tubig. Kasi maraming tubig yung ating pan-testing ng pH. Bawasan natin. Hop. So, hop. Yan. Sobra kulang naman. Dagdagan natin ang tubig. Dapat talaga dito dahan-dahan lang. Para hindi yan. Natin. Hop, marami pa rin. Bawasan natin.
Pag sobrang dami, bawasan po natin. Kailangan kalahati lang. Para makuha po natin yung ideal. Ayan. So, parehas na silang kalahati. Parehas ng kalahati ang ating container, test tube. So, buksan na natin to. Ayan. So, unahin natin yung kulay pula. Okay, yung pan-testing ng pH. So, yung bottle natin, ay natapon. Pugis. Nabangga natin. So, uulitin natin maglagay na naman ng tubig. Nabangga natin eh. Clumsy tayo eh. Yan. Tingnan natin kung tama na yung tubig natin. Yan, pwede na yan. Okay? So, sa instruction, kailangan natin itong alugin. Yung ating pang testing ng pH. Yan. Kasi yung pH niya, pag masyadong mataas, masakit sa balat. Yan. Okay, buksan natin. Buksan na natin ang ating bottle. Yan. Buksan natin. Yan. Tapos, patakan natin ng 4 na patak. Okay? 4 drops lang po. 4 drops. So, bibilang tayo. 4 drops. 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos pagkalagay niyan, sara nyo muna to. Be sure na nakasara maigi dahil sumisingaw yan. Sayang ang power. Tapos takpan po natin. Yan. Takpan maigi. Yan. Tapos ito naman pong yellow. Pang testing ng chlorine. Yan, buksan natin kung gaano katapang ang tubig. So, dapat ay maganda ang resulta nito. Yan. So, ganun din, ang ilalagay natin ay 4 drops din. 4 drops ng ating pang-testing ng chlorine. Yan. So, magbibilang tayo ng 4 ulit. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. So, isara muna natin. Yan. Tapos, takpan po natin. Be sure na nakatakip. Tapos, alugin daw po yan. Alug. 1, 2, 3, 4. Alug. Yan. So, naalog na natin. At, nakita nga natin dito yung ating measurement ay yan. So, ibig sabihin, yung ating chlorine ay mababa. Ayan. Mababa yung ating chlorine. Kulang tayo ng chlorine. So, maglalagay tayo ng chlorine mamaya. Ayan. Pero pag ganyan, pwede na yan. No? Pwede na yung ating pH. Ang chlorine ay medyo kulang. So, mamaya maglalagay tayo ng chlorine. Yan lang guys. Ganun lang ang pag-testing. So, dapat ito ay nasa ideal. Ito, nasa ideal na siya. Okay? Samantalang itong ating chlorine ay masyadong mababa. Okay? So, aayusin pa natin yan. Okay? So, ganyan lang guys. And bago tayo paalam, baka naman po, pwede naman pakiclick ang ating subscribe button and bell button para naman notified kayo pag meron tayong bagong video. Thank you!